matapos maglabas ng isang bold na pahayag ang analyst na si Ginoong Alex Cobb. Ayon sa kanya, ang susunod na galaw na XRP ay magiging Ethereum killer. Ang ibig sabihin nito, naniniwala siyang posibleng mapantayan o malagpasan ni XRP ang dominasyon ni Ethereum sa susunod na bull run. Ang pahayag na ito ay nag-ugat sa chart analysis ng kilalang trader na si Ginoong Peter Brandt na nagpakita ng napakalinis na long-term bullish structure ng XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa ating pinakaunang tanong kung bakit naging sentro ng usapan ang chart ni Ginoong Peter Brandt. Sabi po rito ay a single chart can reshape how investors perceive an asset's future. For seasoned traders, charts are not just price records. They are stories of conviction, structure, and long-term potential. That's precisely what is unfolding around recent charts shared by legendary trader Peter Brandt, which has now sparked renewed debate about XRP's next phase. Yan, paliwanag po natin yan. Para po kay Ginoong Peter Brandt, hindi lang simpleng presyo ang nasa chart. Ito po ay kwento ng kumpiyansa or confidence at direksyon ng isang asset. Ang kanyang ipinakitang long-term chart dito na XRP ay nagpapakita ng matagal na consolidation phase na ngayon ay tila handa ng mag-breakout. Dahil dito, muling nagkaroon ng matinding usapan sa mga traders kung handa na ba talaga sa XRP sa panibagong yugto ng kanyang market journey. Sa market impact, ang ganito pong klase ng chart pattern mula sa isang respetadong trader ay madalas na nag-uudyok ng renewed confidence sa mga investors. Kaya pwede pong magdulot ito ng bagong wave ng pagbili kay XRP. Ano naman ang sinabi ni Ginoong Alex Cobb tungkol sa Ethereum killer? Ayan, sabi po rito ay referencing Brandt's post, crypto analyst Alex Cobb boldly claimed that the next leg up on XRP will be the Ethereum killer. His statement has ignited intense discussions across the crypto community as traders revisit the long-term structure of XRP's chart to assess whether this prediction holds any weight. Ayan, paliwanag po natin yan. Ayon po kay Ginoong Alex Cobb, ang susunod na galaw na XRP ay maaaring maging Ethereum killer. Yan, ang tindi po niyan, Ethereum killer. Ipapataob niya si Ethereum. Dahil dito maraming traders ang muling sumuri sa long-term chart ni XRP. Para kay Ginoong Cobb, hindi lang simpleng bullish move ang nakikita niya kundi isang pag-akyat na kayang baguhin ang position ng XRP sa crypto hierarchy. Nagkaroon tuloy ng matinding debate kung totoo bang may kakayahan sa XRP na tapatan si Ethereum. Sa market impact, kapag tumaas po ang hype sa ganitong pahayag, karaniwang lumalakas ang short-term price action ng coin dahil sa speculations at saka aggressive buying ng mga retail investors. Ano naman ang ipinapakita sa chart ni Ginoong Brandt? Yan, sabi rito ay Peter Brandt, a veteran commodities trader known for his strict adherence to classical charting principles, posted an XRP USD long-term chart that caught the attention of technical analysts worldwide. The chart shows a textbook breakout pattern, a years-long consolidation phase within an ascending structure now breaking upward. Yan, paliwanag po natin yan. Sa ipinost ni Ginoong Brandt, makikita po ang textbook breakout pattern na XRP na bihirang mangyari sa ganitong kalinis na chart formation. Ayon sa kanya, matapos po ang ilang taong consolidation, tuluyan ng binasag na XRP ang kanyang long-term resistance. Para sa mga traders, ang ganito pong setup ay sinyales ng isang panibagong bull phase na maaaring magtagal ng ilang taon. Sa market impact, ang ganito pong breakout ay karaniwang sinisimulan ng institutional inflows at sinasabayan po ng retail momentum. Kaya pwedeng magtulak po sa presyo ng XRP papunta sa bagong all-time high levels. Ngayon ay bakit naman po tinawag ni Ginoong Brandt na purer long-term chart itong si XRP? Yan, sabi rito ay Brandt's caption, "Has there ever been a purer long-term chart?" Underscores how cleanly XRP's historical price behavior aligns with classical continuation setups.
continuation setups often seen before explosive rallies. Yan, tinawag po ni Ginoong Brandt ang chart na XRP na purer long-term chart dahil halos perpekto raw ang pagkakahanay nito sa classical continuation pattern. Para sa mga old school traders, bihira po ang ganitong consistent formation. Ibig pong sabihin may malaking posibilidad na ang kasalukuyang galaw na XRP ay simula ng isang explosive rally. Sa market impact, kapag kinilala ng mga kilalang analyst ang ganitong pattern, kadalasan ay sinusundan ito ng malaking pagpasok ng kapital sa loob ng ilang linggo. Paano naman po konektado si Ginoong Cobb sa pananaw ni Ginoong Brandt? Yan, sabi rito ay Cobb, responding to Brandt's post, emphasized that such a formation could mark the beginning of XRP's most significant move yet, a potential run that could position it as a serious contender against Ethereum in both market structure and utility. Paliwanag po natin yan. Tinugon po ni Ginoong Cobb ang post ni Brandt at sinabi niyang ito na ang simula ng pinakamalaking galaw na XRP. Naniniwala siya na kaya nitong maging katunggali ni Ethereum, hindi lamang po sa presyo kundi pati sa utility. Ayon po kay Ginoong Cobb, kung magpapatuloy po ang momentum sa XRP ay maaring maging pangunahing digital asset sa institutional market. Sa market impact, ang ganitong kombinasyon ng technical at saka fundamental optimism ay nagbibigay ng matibay na dahilan para sa mga investors na mag-hold ng XRP sa medium to long term. Kumusta naman ang kasalukuyang presyo at galaw ni XRP? Yan, sabi rito, as of report time, XRP is trading at $2.46 according to live data from CoinMarketCap. The asset has maintained strong momentum following a breakout above its multi-year resistance, showing steady consolidation near the upper range of its channel. Yan, sa ngayon, sa XRP po ay naglalaro sa presyo ng mga $2.46 ayon po sa datos ng CoinMarketCap. Matapos pong mabasag ang kanyang multi-year resistance, nagpatuloy po siya sa consolidation malapit po sa upper channel. Ibig sabihin ay hindi po siya basta bumabalik sa dating range at patuloy na pinoprotektahan ng mga bulls ang kanyang position. Sa market impact, ang ganito pong price stability pagkatapos ng breakout ay indikasyon ng malakas na buyer confidence na maaari pong magbukas ng pinto para sa susunod na malaking rally. Ano naman ang kahulugan ng 2017 pattern na binanggit ng mga analyst? Sabi po rito ay technically, analysts argue that XRP's structure mirrors its 2017 pre-parabolic setup when a similar compression preceded a rally that took prices from fractions of a cent to over $3. Ayan, ayon daw po sa mga analyst, kawig ng pattern na XRP ngayon ang 2017 setup bago po siya sumabog hanggang sa presyong $3. Yan, na-content po natin yan kanina, yung mga kahawig na pattern ni XRP nitong nakalipas na taong 27. Kapag tumaas po ulit siya sa parehong estilo, posible pong maulit ang ganitong klaseng explosive rally. Kaya marami ang nagsasabing history might rhyme dahil pareho ang market compression bago ang malakas na paggalaw. Sa market impact, kung tama po ang teorya, pwede pong maganap ang isa pang parabolic run na siyang magdadala kay XRP sa multi-dollar range na posible pong humatak din sa ibang mga altcoins. Ang sunod na tanong ay kaya ba talagang tapatan ni XRP si Ethereum? Ito po yung gusto nating malaman. Sabi rito ay beyond charts, the Ethereum killer debate extends to fundamentals. Ethereum remains the dominant platform for decentralized finance or DeFi, NFTs, and smart contracts. XRP, by contrast, has focused primarily on institutional-grade payments, liquidity, and settlement solutions, particularly through Ripple's growing partnerships with banks and governments. Yan, paliwanag po natin yan. Kung pag-uusapan daw po natin ang fundamentals, hindi madali para kay XRP na tapatan si Ethereum. Sapagkat si Ethereum ay ang hari ng DeFi, NFTs at saka smart contracts. Si XRP naman ay nakatuon po sa institutional payments at saka liquidity solutions. Gayunpaman, sa tulong ng mga partnership ni Ripple sa mga bangko at gobyerno, unti-unting lumalawak ang saklaw ni XRP sa global financial system. Sa market impact, habang tumitibay po ang institutional partnership ni Ripple, mas nagiging stable at legit ang posisyon ng XRP sa harap ng mga regulators at saka investors.
Paano naman po nakakatulong ang XRP LEVM sidechain sa laban ni XRP? Sabi po rito ay however, with the introduction of the XRPL EVM sidechain, Ripple is bridging the gap between its payment infrastructure and Ethereum's smart contract capabilities. This integration could allow XRP to tap into DeFi, tokenization, and enterprise blockchain applications, essential areas for competing with Ethereum's vast ecosystem. Yan, ang ibig pong sabihin niyan ay ang XRPL EVM sidechain ay tulay or bridge na nag-uugnay sa sistema ni XRP at sa smart contracts ni Ethereum. Dahil dito, maaari pong makapasok si XRP sa DeFi, tokenization at saka enterprise blockchain applications. Sa madaling salita, nagiging mas flexible na po siya, hindi lang sa payments kundi sa buong Web3 ecosystem. Kaya sa market impact, ang ganitong technological na hakbang ay pwede pong magtaas ng demand sa XRPL tokens at magbigay ng bagong utility na siyang magpapatatag sa presyo ni XRP. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang pahayag ni Ginoong Cobb ay napaka-bold or napakatapang, ngunit may laman. Ang technical na chart ni Ginoong Brandt, yan yung nakikita natin rito, ay malinaw po na nagpapakita ng breakout na matagal nang hinihintay ng mga traders. Sa fundamentals naman, nagiging mas competitive na po sa XRP sa pamamagitan ng XRPL EVM sidechain. Gayunpaman, ang pagiging Ethereum killer ay hindi lamang nakasalalay sa presyo, kundi sa lawak ng adoption, liquidity at saka regulatory support. Para sa atin bilang mga traders at saka investors, malinaw na nasa gitna ng pagbabago itong si XRP. Maaring ito na ang simula ng malaking yugto sa kanyang kwento. Kung magpapatuloy po ang momentum, maaring makakita tayo ng bagong era kung saan si XRP ay magiging sentro ng global blockchain innovation. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.